Maayong gabi sa tanan. Can I request nga katong nasa likod, can you please move forward? Forward ta palihog. Kay kita-kita raman dire. Inato man nga tuwa. Forward ta dire. Palihog. Those who are in the back, please move forward. Because it's not dili na makaulaw nga we are in the front lines, in the very presence of God. Yan. Okay, so once again, maayong gabi sa tanan. I'm going to share tonight about our gospel last Sunday, which is about the narrow door, okay, ang sigpit nga pultahan, and which is found on Luke chapter 13 verses 22 to 30. And we heard from Father June Peñalosa. He said nga, to enter the narrow door, we must participate in the life of Christ. So aron kuno nga makasulod ta sa sigpit nga pultahan, kinahanglan nga tang tanan magkooperar o magpartisipar diha sa kinabuhi ni Jesus. Amen ba tana? And it's very true tungod kay the life of Christ, ang kinabuhi ni Jesus, anaa na kanat. Same spirit raised Jesus from the dead is the same spirit niya kanato. So that very resurrection power that raised Jesus from the dead is also in us. Mao na nga we must participate kay kita lawas ni Kristo. Okay? Dili man in literal terms, but we function as a body of Christ. And because we function as a body of Christ, each of us, matag usa kanato, we have participate. Okay, we have a responsibility nga angay nga pagahimuon. So tonight, I will share with you about grace and salvation, about grasya o kaluwatan, which is related usab sa ato ang gospel natong Domingo. In Luke chapter 13, verse 22, it says, strive to enter through the narrow door. Buano, paning kamuti, nga kamo makasulod sa sigpit na pultahan. So why did Jesus tell us nga maningkamot ta nga mosulod sa sigpit nga pultahan? Okay? Firstly, because it is a great grace to find this. Tungod kay dako kini nga grasya nga nakaplagan nato ni pultahan. This very door nga gi-mention sa ebanghelyo, this very door or this Jesus, si Jesus mismo is the door. Okay? Di ba? John chapter 14 verse 6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except before me. So wala ko ni makaadto sa amahan gawas kaniya. Okay? Kung muagi kaniya. So it means kung ato ng sabton in easier form, okay? So aron nga maka adto ta sa amahan or makasulod ta sa langit, we must first enter through Jesus. Okay? Amen ba mana? Kinanglan nga mosulod ta una diha kang Kristo, Jesus, because he said he is the way, the truth, and the life. Okay? And further, the gospel says, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Tungod kay ang agianan kuno padulong niya nga pultahan, sigpit kana bang piyot ba? Gamay. O gamay lang ang nakatuod niini. O gamay lang ang nakakaplag niini. And we have to remember that there is no other gate. Walay lain nga pultahan paingon sa gingarik. It's only Jesus. Dili ka makaatog langit, muagi ka og lain nga Dios. Muagi ka ni Allah, muagi ka ni Buddha, muagi ka ni Hare Krishna, kinsa pa na diha nga mga Dios. Di ka kaatog langit unless through Jesus alone. It's only God. Despite the difficulty in traveling through this narrow door and hard way,
we should be forever grateful to God for revealing this narrow door to us. Again, as I said, it is a great grace. Dako kini nga grasya nga ato kini nakaplagan. Busa kinahanglan nga mapasalamaton kita sa Dios nga iya ning gi-reveal, iya ning gipakita kanato, iya kining gipahibalo kanato nga the door to heaven is through Jesus. Unsaon man na, Father? You need to have a relationship with Jesus. Amen ba mo na? Kinsa ninyo diri ang wala pa na born again, pataas sa kamot. Ayaw kaulaw kung pa ka na born again. So I assume nga na born again ang tanan. Okay? Because again, born again is not a religion. Dili na relihiyon ang born again. Kundi it is our relationship. Relasyon nato na kang Jesus. That's why kumingon ka nga, unsa da imong relihiyon, you do not say born again ko. Kay bisan og Romano Katoliko na evangelical, Pentecostal, Protestante, pwede magyapon sila ma-born again. Okay? That's why you say, kung mangutanan nimo sa imong relihiyon, sa imong itubag, ay CCEC or CEC, Charismatic Episcopal Church. Okay? Manay imong relihiyon, dili born again. Okay? But mani atong timanan. Nahimot ang born again tungod kay gidawat nato si Jesus nga atong Dios ug manuluwas sa atong kinabuhi. Tama? Tinod na. Nahimot dihang paagian nahimot ang born again. Apan gamay ra ang tinuoray gid nga na born again. Ha? Okay? Dili po sabot nga gidawat naman ako si Jesus, kay naman to'y nagpasabot, naman to'y nagpasabat na ako, ingon man to siya nga, repeat after me, kung sa ko isulti, ilitokon po na ako. Dili nabot pasabot, nga gihimo ni mo na, automatic yun, totally born again agid ka. Dili. Kinayuban nga, gihimo nila na, pero wala gyapon sila relasyon sa Ginoo. Okay? Gihimo nila na, tungod kay either gi-require sila, or nagsugod pa lang sila. Okay? That is why we should be grateful that God revealed this narrow door to us. And this door, tungod kay sigpit man ka siya because it is very narrow, gamay kaayo. In our journey towards our relationship with God, nagit tay mga kalisdanan nga may encounter. Okay? That is why kanunay madungog niyo diri nga the more ka nga magpaduol sa Ginoo, the more ninuon nga daghan nga mga pagsulay kalisdanan nga maabot sa imong kinabuhi. Tungod kay again, sigpit kay ang pultahan, paingon sa pultahan, ang dalan. Okay? Sigpit ang dalan, gamay gid kaayo, mura ka og imbis nga mo anak ka magpadulong, nagtakilid ka ba? Nagtakilid ka, paingon sa gingarian sa Ginoo. Tungod kay ing anak ka gamay, ing anak ka sigpit gyud. Okay? Second, this is a time for grace for us all. Now because the narrow gate is also open now. In Jesus Christ, this narrow door is open to us, so we do not lack for His saving grace. Tungod kay kining pultahan, this narrow door is abri naman sa atoa, gi-reveal naman sa atoa. Diha dayon mo pour out ang grasya sa Ginoo. Okay? This door is now open for the salvific grace of God. Okay? That is mauna nga maborn again ta. Tungod kay sa diyang gidawat nato si Kristo, nabatunan usab nato ang kaluwasan. Okay? Because naabri naman, it has been opened already in our lives. Because this door is open to us now and we have access to this grace, there is always hope for any one of us, no matter what the past has been. Og tungod usab kay abri na kini nga pultahan og madawat na nato ang grasya sa Ginoo.
adunay paglaom tang tanan, no matter unsa pa ng past sa imong kinabuhi, mga experience nimo sa una, dili na magmatter sa dihang dawaton nimo si Kristo nga imong Dios ug manluluwas. Amen ba ta ana? That's why in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, if any one of you is in Christ, he is a new creation. Bag-o na siyang binuhat. If any one of you is in Christ, okay? Take note of the word, in Christ, diha kang Kristo. So kung wala pa ka diha kang Kristo, di pa jud ka bag-ong binuhat. Okay? Mao na literal nga pagsabot dana. Dili pa jud ka. Okay? You will only be transformed when you are in Christ. And after that verse, it says, behold, the old has gone, and the new has come. Ang daan milabay na o ang bag-o miabot na. But ba pasabot anak Father nga bag-o na akong identity? Kato akong mga sala sa una, di na lugar to wala na lugar to. Not in literal terms, but God is telling us nga, now that you have accepted me in your life, you have this grace from me. Nga whatever you do, whatever things that you have done in your life, they have already been forgiven, they have already been forgotten by me because I love you as my child because you are mine. That is what God is saying. Amen ba tana? Manay gisulti ni Kristo, tungod kay gihigugma ti ka, kay ikaw ang akong anak. Ang imong kaagi sa una nga, miingon ka nga, sa una bagdoy-bagdoy ka. That doesn't mean nga mawala literally sa unahuna sa mga tao, but diha sa mata sa Ginoo, you are a new creation, bag-o jud kang binuhat. God, that's why kanunay gina-emphasize ni Bishop nga God does not count our sins. Wala mag-ihap ang Ginoo sa atong sala. Okay? Actually ang gaihap ra gid sala ang tao ra man gyud. Mo na ang tao lisod kay makamove on kisig balik-balikon ng sala bisag nangay nagsuri hala sige balik-balikon lang gyapon. Manay mga tao nga wa gid dili mga bag-ong binuhat. But in God, God will not tell you nga, oops, sorry na sad ka. Mao ra gyapon bi na nga salaan atong last week. God is not like that. When God says that He forgives you, He forgives you. Amen? Kung ingon ng Dios, gipasaylo kaniya, and totally erase yun. As long as you ask forgiveness. Okay? We must ask God insistently and confidently for the grace that we need and place all our trust in His grace to save us. Kitang tanan nagkinahanglan kita sa grasya sa Ginoo. Okay? Nagkinahanglan kita sa grasya sa Ginoo. Third, this is a time for us to make consistent and relevant efforts for our salvation. Kinahanglan nga kining kaluwasan o grasya nga atong nadawat pinaagi sa atong pagkaplag sa sigpit nga pultahan. Kinahanglan ni og effort gikan nato. That's why ningon si Father John, to enter the narrow door is to participate in the life of Christ. Dili pwede nga trabaho lang tanan sa Ginoo. Amen ba ta? Kabalo na bitaw si Lord nga naay bitaw ko kabalo naman to si Lord nga kuan. Pasaylo bitaw to siya. Mo pasaylo ang Ginoo. Pero nagkinahanglan nagparticipation nimo. Dili pwede nga tungod kay kabalo lang ka nga mopasaylo ang Ginoo, dili nabot pasabot nga dili na ka mo confess sa Ginoo, dili na ka mulitok sa Ginoo. Okay? Dili bot pasabot nga nasayod ka nga ang Ginoo muayo sa tanan nato mga sakit, dili na buot pasabot nga pasagda na lang pod nimo imong kaugalingon. I'll give you an example. God can heal any disease. Amen? Kaya ayon sa Ginoo ang tanang sakit. For example, naa kay diabetes. And God heals you from that diabetes. O giayo ka sa Ginoo na imong diabetes. Now the question is, does that mean nga pwede na kamukaon sa tanang tamis sa kalibutan? No.
Nakuha ninyo? Nag-gets ninyo akong pasabot? No, you have to participate. Amen? Kay kung magsige lang yapon kag kaon og tamis, bisag kung saon pa nimo ampo nga Lord, salamat sa kaayuhan nga imo na kong giayo, sige lang yapon kag pabadlong, di kag tumal sa imong maintenance, wa gyapon ka. Nakuha ninyo? Wala mausab ang Ginoo. Wala mausab kung kinsa ang Ginoo. Wala mausab ang saad sa Ginoo. But each one of us needs to have an effort ni ini nga grasya. O kung sa man ang grasya sa Ginoo ni anang bahina, nga ayun ta sa Ginoo, mao nay grasya sa Ginoo. But we still have to take our medicines, our medication. Magpalayo ta sa mga tamis nga mga butang. Okay? Ana na siya. Kay tistingin gani. Kapan bitaw? Sige bit ako hatag sa kong tithes. Di na ako magtrabaho. Kaya ingam bitaw si Lord nga, kung faithful maghatag sa iyong tithes, iyang ibu-ubo ko ng panalangin. Tinuod lagi, ibu-ubo lagi sa Ginoong panalangin. Pero that doesn't mean nga dili na ka magtrabaho. Dili na ka maningkamot. Kaya sa may giingon sa Biblia, ang taong tapulan, dili pakanon. Dili na literal nga, di jud ka pakaonon kay wa ka nagtrabaho. Ambot pasabot ana nga, wa jud kay makaon, wa jud kay maangkon sa imong kinabuhi kung magtinapulan ka. Nabitaw si Lord sa ako. Pasar lagi niya ako, exam lagi, di na ako mag-study. Daw big nabagsak. Gibasol pa rin mong Ginoo. Lord, gid, wagi ko tabangi ba? Wa man ka nag-study. Salat din as Ginoo. So, magpa-tutor pa kas Ginoo. No need. Imo ng effort. Maningkamot ka. Pahala pag mabuntagan ka nag-study. Basta kipag-study diha. Ang trabaho sa Ginoo mo, hatag sa nimo grasya, pinaagi sa paghatag niya og kaalam sa imo. Nga katong imong gistudihan, mahinumduman to nimo. Amen? Okay? That is effort. Okay? The narrow door also demands constant effort on our part if we are going to pass through it and enjoy the fullness of life with God. Again, nakinahanglan nag-effort kung gusto nato nga ma-enjoy good ang grasya ug ang katibukan sa Ginoo. This is not a time to ignore our own responsibility to cooperate with the grace of God. Tungod kay abi manggod nato nga one man show lang ning atong relasyon sa Ginoo. Ginoo bitaw siya. Pwede na ka mag-effort, pwede na ka walay buhaton. Kamo nga naa diri karon. Do you think mo lambo ka ang inyong spiritual life kung dili mo magsimba? Unara mo sa inyong balay? Do you think? Yes or no? No. Dili gyud. Mo na nga, the more you come here, the more you are making the effort to know God. Amen? The more nga magsimba mo, the more nga padayon mo nga mga lagad sa Ginoo, the more effort ang imong gibutang sa imong relasyon sa Ginoo. Tanawa ra gunang banag asawa, mula hutay bago na ilang relasyon kung ang usa lang tao may sigig effort. Dili oy. It needs to be balance. Okay? Kinahanglan balanse. Kay kung sige ra gani usa, magtanga ra usa. Number 1, asa ang gugma na? Number 2, wala may communication. Wala may tarong nga communication. Pinaagi sa inyong mga lihok, pinaagi sa inyong mga efforts o sa-usa. That is why, a healthy and a strong relationship requires effort from the both. Okay? Ang lig-on o healthy nga relasyon nagkinahanglan na og effort sa duha ka tawo. Sama gyapon sa atong relasyon sa Ginoo. Kung sige lang kag ingon nga kay bawo naman to si Lord. Kana bitang attitude, kay bawo naman na si Lord. Bahala na ka Lord. Kanang attitude tinapulan gid ang attitude sa tinuod lang. Prangkahan ta mo. Tapulan, attitude na sa tapulan. Kanang dili gusto mo may buhaton ba? Kabalo ni bitaw si Lord sa akong kinahanglan, di na ako magampo.
Di na ko magsimba kay total na nabit tayo live streaming. Tinapulan na. Why? Tungod kay imo lang gipakita nga unsa ka klase nga partner diya sa Ginoo. But the grace of God will not condemn you sa imong gihimo. Mo na nakayo. Apan ang grasya sa Ginoo, dili makaignon sa Ginoo nga di ta ka panalanginan kay di man kay kananing kamot sa imong relasyon sa ako. Dili man ana ang Ginoo. Ug mao na ang grasya sa Ginoo. Kay dili gyud siya mo condemn, dili mangwinta ang Ginoo ba? Dili mangwinta ang Ginoo nato. Because this consistent effort can be lacking sometimes. Some who are first will be last. Mo nang gingon sa Biblia nga ang nauna maulahi, ang maulahi mauna. That is why matinghala mo nga naiuban nga mga Kristohanon nga dugay na kaayo nangalagad sa Ginoo. Nagsimba sa Ginoo. Dugay na kay gidawat ang Ginoo nga ilang Dios ug manuluwas. Pero matingala ka nga hangtod karon na unsa man gid ilang kinabuhi, mura magwalay Ginoo. Samantalang nay usa ka membro nga pila pa lang ka bulan nagsugod og simba pero nagseryoso sa iyang relasyon sa Ginoo. Grabe nga pag-asinso sa iyang spiritual life, sa iyang physical life, sa iyang material, okay, nga aspeto sa iyang kinabuhi. Naikumpara nimo sa dugay na mga lagad. Okay? Because sometimes we lack. Kay gusto nato lang nga diha lang ta sa atong comfort zone. Uy, dili ko muhimo kay di ko kabalo na. Kani akong naibaluan. Dapat kani ra gyud akong himon. Ako'y magbuot kay ako'y nakabalo kung unsa akong kaya og dili. Pastilan ka na nga garbo. Grabe ka na nga garbo. Unya, ang Ginoo ra ba, di ra ba siya ganahan taong garboso? Basa verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang Dios gikasilagan ang taong mapasigarbuhon apan naghatag siya og grasya sa taong mapainobsanon. Amen batana. And I hope and pray nga di kanato nga dili unta ta mga mapasigarbuhon ng mga Kristohanon nga dili willing mo cooperate sa kung unsa ipabuhat sa Ginoo. Mingon ang Ginoo sa imong pagsunod na imong leader ha. Balag unsa na siya ka balasubas kayo. Sundagi na siya. Lord, dili kog sunod ana Lord kay Lord, ingana na siya, ingana man gud siya. Di man gud siya kabalo may imong leader, may man ko kay kabalo gid ko. Sa man pagbubo sa grasya sa Ginoo sa imo ana? Nga number 1, disobedient ka na. Number 2, garbuso pag ikakaayo. Di ba? You know, the only thing to find out if it is the will if it is the will of God or not is you have to try it. Agree ba mo na? Aron ko na mahibaluan nimo kung kabubuton ba sa Dios ang usa ka butang o dili. Sulayan nimo. Sulayan nimo. You have to take risks. Okay? Sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw na ay risk. Na ay mga risk. Na ay gitawag nga necessary risk, na ay gitawag nga unnecessary risk, kanang gikinahanglan o dili gikinahanglan nga risk. Okay? Unsa may example sa necessary risk? Kanang pag-anhin ninyo dire sa simbahan, gikan mo sa inyong balay. Example, gikan mo sa gahob, paingon mo dire. Unya butang nato, either sige magbaklay mo gikan dito padulong dire. Kabalo ba mo nga there is a risk nga pwede ka maligsan sa imong pagpaingon dire? Ha? Kabalo mo ana? Either maligsan ka or either gitulison ka or either kidnapon ka. Kabalo mo ana? Risk na kada adlaw. But yet you still come here. Pero gaanhi gyapon mo dire? Ha? Ngano man? Okay? Ngano man? Tungod kay you don't focus on the risk. Bisag kabalo ka nga na ay risk. You don't focus on the risk.
But you focus on the goal. Unsa man imong goal? Makaabot ka diri simbahan. Kay magsimba ka or mag-serve ka. Mao man na imong goal. Okay? Mo na nga daghan sa ato nga dili mag-effort sa atong relasyon sa Ginoo tungod kidaghan kita kahadlok. Lord, what if? What if, Lord, kung magsunod ko nimo? Daw bi, Lord, di na ako maabot ako mga pangandoy. Lord, what if, Ginoo, para ditong Lunes, Lord, first day of class karon. Unya first day mag-absent pagid ko kay magpa-serve ko nako sa among leader. Unsa man ni? Basig mabagsak nako. Basig dagan na biyaan ako. Grabe sad unang adlaw pagani nabiyaan na ka. O pag nagsugod nabiyaan na ka. Daghan kayo risk. Pero kung dili gani ka mag-focus sa risk, kung ang imong focus lang ka sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo will flow in you. Okay? Ang grasya sa Ginoo mo flow sa imong kinabuhi and miracles will happen. Mga milagro will happen. Okay? Mo na may tabo. Mo na nga ayaw gadlok. Amin ba mo na ignay mo tapat ayaw gadlok. Ayaw gadlok. King ano man. Kanunay ginabalik-balik ni Bishop, fear destroys our faith. Ang kahadlok mo ay muguba sa atong pagtuo. Bisag kung saan pa nimo kadasig kayo nga, ay, yes, kuha na pod. Pero mahadlok ka. Wala gihapon. Munang ayaw gid kahadlok. Especially kung kanang abutang gikan sa Ginoo, ayaw kahadlok. Sure ko ba datong Lunes, daghan sa inyo nang hadlok mag-absent ba? Tinuod dili. Tinuod. Ang uban nangayo mga excuse later. Tinuod. Dili ngano maulaw man mo ana. Niagi magyapon ko ana. Guys, eskwela pa ko high school. Diya sa GCGC pa man sa una. Daghan kay mga butangan miss out na ako sa akong high school tungod kay ang mauna kanunay simbahan. Sa yun ang kanang Wednesday, midweek, manggawas mi sa una, nakadumdum ko, alas 5:30 na. Unya, paghuman pagid anak kay napay kanang extracurricular nga activity himuon, taman kutob 6:30. Unya, sa tibuok tuig, sa upat ka tuig na kong pag-eskwela des GCC, kanang Merkulis gyud nga alas 5:30 kanang extracurricular activity. Zero gigwana kanunay. Kay ngano man pag gawas gani 5:30, sirit-sirit dayon dagan paingon diri. Naka-PE uniform pa. Kay mag-serve sa midweek. Kay kung di ka makita sa imong mamagpapa sa midweek, saban man ka. And many years in life, I was wondering, ngano mang mauna ang Ginoo? Ngano istrikto man kay sila nga unahon ang simbahan, unahon ang Ginoo. Nya, mura pag naisweldo, ipang sweldo sa amo, wala ba diha? Mo dyan akong unahon na sa una. Banda pa ko ato. Sa man na, wala bisweldo. Nakasabaan pagig ka. Kung pais na akong talag sarapod. Imagine niya kung una-una sa una. Ngano man mauna gid ang Ginoo. Pero later down in life, sa diya, pag-graduate ako high school, dito na ko nakita nga katong ako mga dagan aside datong Wednesday dagan pa kaya ko na miss out kato ako mga na miss out kay mga butang ang grasya sa Ginoo ni flow bisag dili man ko honor student sa high school pero ang akong mga grado pinakagamay ginana 97 mo gina pinakagamay na tingal ko asa man ako nagipangkuha nga sige ram kog excuse suki ko kuda sa GCC sauna panghatag excuse later. Pasulat sa papirmanin ako sa akong mama, pirmahi sa mi kay kuan. Magkuan kanay event sa simbahan or ay tukar simbahan kidagan man gud kay tong activity sa una. Ana ba? Pero tingala jud ko nga ni pasar man gyapon, graduate man gyapon.
Og later down in life, even kani hangtod karon ay paghihapon nako ang akong obedience sa pag-una sa Ginoo. Tungod, and then I realize nga kung wala siguro to nahitabo ng mga panahon sa akong kinabuhi, dili gyud siguro ko ma-born again tinuoray. Dili ko mahimong kanabang in love kay sa Ginoo. Tungod ato hangtod karon ginaani na ko na. That's why ako na sa magpahinumdom ninyo, seek ye first the kingdom of God. Mana ayaw gid kahadlok. Hadlok man mo. Nga mao man ginay style mo gina sa yawa gid kanang basig panghinadlok. Namutag kahadlok ba nga anak ka. Maulahi na ka, di na gid ka kaapa sa inyong quiz ninyo. Butlog na gid ka kay wala jud ka datong kuan. Too. Confident ka nga imong giuna ang Ginoo. Ang grasya sa Ginoo mo flow gid na. Amen batana. Bisa kung saon matinghan na lang jud ka nga ano man gid to ha? Giunsa man gid to? Okay? Someone who seem to think of salvation as something automatic, something achieved by God without any responsibility on our part, again, sa gingon ko ganina, are lazy people. Okay, mga tapulan na ang mga tao. Ilang una-una nga, wala na sila yung role. Though we cannot save ourselves by our efforts, but by the grace and mercy of God, we must show our goodwill by making relevant efforts, prompted and sustained by the grace of God. While trusting in the grace of God, we make consistent effort. Muna nga, kung unsa ang inyong effort ninyo sa inyong relasyon diya sa Ginoo karon, ayaw ginag undanga. Amen ba tana? Kay si Pablo nag-ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 or 58 nga ang tanan ninyong gihimo para sa Ginoo dili kawang. Okay? Kato mga nag-serve itong Lunes, do you think nga sayang ka to? Sayang ka? Worth it ba nga absinan ang first day of class? Ang uban mo agree nga worth it. Ang uban siguro maglisod pa ng bahina pero dili man ta mag-judge sa ila. Dili man ta mag-judge sa desisyon na. But sa katong who took the risk, you know, God's grace will catch you. God's grace will save you. Okay? But how can we make relevant efforts for our salvation if we are not disciplined? Pero unsaon man pud nato paghimo og effort diya sa atong kaluwasan kung dili sad ta mga disiplinado? Jesus speaks of many examples of undisciplined people who do not make relevant efforts in response to God's graces. Unsa may example ani? Sa kato akong example ganina. Giayo na ka sa Ginoo sa diabetes pero sige lang gyud kag inuma sa coke, sige lang kag kauna sa tamis. O di ang ending nagtaasa ra gyud imong sugar, sige ka lag maintenance lagi, sige kag ampo. Pero maura gyapon imong ginahimo, balik-balik. Manay mga aside nga mga lazy people, man nagitawag pod nga mga undisciplined, mga walay disiplina nga mga tao. And God, no? Timan ini. God will discipline us tungod kay nahigugma siya kanato. Sama sa ginikanan nga nahigugma sa iyang anak, disiplinahon gid niya na. Anong disiplinahon man ta sa atong mga ginikanan? Tungod kay aside nga nahigugma sila nato, gusto nila nga mandagko ta or bisan asa ta ibutang diri nga parte sa kalibutan. Di ta mga barumbado ba? Di ta nga mura tag mga tambay bitaw sa kanto nga kanang uncivilized kanang kwan lang kayo ba? Mana nga kung disiplinahon gani ka sa imong mamagpapa, okay? Bisag di pa nimo na masabtan karon, apan later in life masabtan na nimo na ngano man tong gihimo to nila, ngano man nga bunalan ka sa una sa 2x2, ngano man patuluan to imong kamot sa kandila, bunalan ka sa silig bikog, gapuson ka sa poste. Kami tanan niya akong mang iyo, kami panggapos ta mis poste na ni. Among daddy. Away mi sa una. Away na suko yung daddy na naman to sa mga tinaguan nga pistola. Ikaw ba to no? Ikaw lagi to?
Na suko kay ang daddy pagawas to niya yung mga pistola nga tinaguan. Gipang tangtangan niya bala na gipang tagsaan din niya. O sige, pusilay mo igsuon. Ano ba? Siyempre hadlok jud ka kay sayo na ka pusilon ni mo igsuon. Tinga ko kuyaw sa to akong daddy no. Ano inadto man ito pagkadisiplina. Nagato among mami na mo, lab, kuan ka to patuluan ang imong kamot ug kandila. Patuluan to kandila imong kamot. Pero patinga ka ba ngano man inadto pero sa dihang nang dagko mi na realize na mo nga kung wasad siguro mi giingad to ambot lang unsa sa gahami karon. Wa siguro may mga batasan pod. Okay? Pero karon lahi naman karon kay na may balaod nga bunalan lang kag bakos, pwede na nimo isumbong imong mama or papa sa DSWD, ipapriso sila. Malaguman lang kag gamay tungod kay disiplina ka, pwede na nimo ipapriso. Ang Bible mismo nagingon sa Proverbs nga ang kastigo kuno makaayo kuno sa mga anak. Okay? Dili lang kastigo, napagigi-specify pagid dia latigo kuno. Latiguhon. Latiguhon. Nadia in English nga, do not spare the rod. Do not spare the rod on your children. Ayaw kuno ihikaw ang bunal sa imong mga anak. Dili man natungod kay imong child abuse, but you are disciplining them. Okay? The letter to the Hebrews tells us that God uses the trials and hardships of life to discipline His loved ones. Ang Hebrews nagsulti nga aside nga ang Dios nahigugma sa iyang mga anak aron disiplinahon ta, gamiton sa Ginoo ang mga pagsulay ug mga kalisdanan sa kinabuhi aron gyud madisiplina kita. Okay? Mo bitaw kanang kanunay bitaw nakong tambag kun naay mangutana nako nga father, kanang unsa may imo ikatambag father nga kaning sa akong problema karon nga kanang pabalik-balik magid ni nya sige naman ko paigsorry sa Ginoo nya ngano man gid nga balik-balik bagid ni problema di man aghawa balik-balik ra pod gid akong kuan akong tambag pod kung manguhit na gayang Ginoo mingon naging Ginoo nga undang na mingon Ginoo nga ayaw paminaw gid ayon sus kung di pa kay ka maminaw sige kag kuhiton sa Ginoo sa pagkuhit sa Ginoo i-allow niya na mga pagsulay o mga kalisdanan hangtod gyud nga makamatag ikas ka matuoran gyud nga ayaw na lagi. Ha? Ayaw na lagi. I-allow na sa Ginoo. Sample mga batan-on. Giignan ka sa imong ginikanan nga kung nag-ingon ang imong ginikanan nimo nga ayaw sa pag uyab-uyab ha kana kay nag-eskwela pa karon ayan na ini-graduate nimo butan na to ini-graduate nimo og high school butan na nato mo nay pahimangno sa imong ginikanan unya nisudjog ka nisudjog kag relasyon gyud unya sige lang magbuwag hilak-hilak din kada iyon mapa nagwala na minikuan o pagkaman wa ni tagam balik-balik lang gyapon hala na matinga ka unya matinga jud din ka kana magyud mga pasakit man gina sila gyud. Pasakit giignan na lagi kaklaro kay giingon sa Ginoo pinagi sa imong ginikanan nga ay sa lagi di man ka maminaw man sige ka kasakitan. Ang tambal gid na mirisi nimo gyud. Gay magulo. Agree sa tidno. Gay ulo. Na kung gaya inyo ulo palit dali mo magnesium na tiid na dayon para mahumok na yung ulo. Ha? Dili to sponsored ha. Dili to sponsored. Although gitagaan ko niyang libre. Tagaan ko na, pero wala ko nag-endorse sa pod. Pero kung ganala sa magpalit, mana ra man na. Amin Padre Rasol. Na. I-allow na sa Ginoo ang mga kalisdanan. Another example. Klaro kay giingon sa Biblia, maghatag ka sa imong tithes and offering aron panalanginan ka sa Ginoo. Di ba? Klaro kina? Di ba? Amen? Klaro kina. Na di ka hatag og tithes and offering kay di jud ka maghatag kay ang imong rason kay may na lang ning kining ihatag nako, ako na lang ipalit sa akong pang-project, ako na lang ning ipangpalit sa sudan, ako na lang ning ibayad sa among mga bayronon. Walay problema ang imong tumong. Okay?
walay problema ang imong tumong. Pero nahibaw man ka nga para gina sa Ginoo, gilain gina na nimo para sa Ginoo. Unya matinghadjud ka nga, grabe na kong hinataga og tithes and offering, wa jud ko mo asinso sa akong kinabuhi. Bakakon man siguro ka, Lord. Giignan bitaw nga ihatag, imo man nung gipalit ng lain god. Di ba? Man gidisiplina gigag ayo sa Ginoo. Hangtod nga di jud ka mo dugo anang imong di jud ka mo dugo nga kanang imong tithes and offering. Kung para ganina sa tithes and offering ra gid na. Ay ginang hilabti. Mabitaw na usay naman ko'y kanang sikreto nga taguanan diya sa sakristi sa akong tithes and offering. Naman ko'y sikreto diya nga taguanan unya mga tao kami ra manadikon Junil ang nakahibaw na unya ako din nang pag nanagay ko itago na pod moingon din ko din nga makit-ang gani ni ang mangawat ani maputol ging kamot. Maputol yung kaluoy sa Ginoo kumpleto pa man sad ang mga kamot pod. So, apa sa'yo nanguha? Di ba? Hana, Jud, kay... Ingan ang puto kong daddy, dako katong karatula da sa lublakan. Ang kawatan, maputol ang kamot, nagidrawingan pagid kamot, bitaw nga naputol. Ano yan, mahadlok ka mangawat? Kaya na naman ito yung nag-attempt na nangawat, God, sa lublakan sa una. Parang tools man siguro ito, try og kuha na ito. Tangan eh, dako yung karatula. Ang kawatan, maputol ang kamot. Napagidako nga drawing sa kamot, nga kuwang isa katudlo ba? Wala nga, di ka mahadlok. Di ba? We have to be disciplined. Endure your trials as discipline because God treats us as His children. Amin ba taana? Mao na nga kung naaga na yung mga pagsulay, especially sa mga pagsulay o kalisdanan sa kinabuhi nga atong tinuyuan. Take note ha, kanang atong tinuyuan, wa kita lang mahimo, mulahutay kita. Tungod kay gihimo na, gialaw na sa Ginoo, kay para na sa atong kaayuhan. Okay? We are always God's children, even as we face sufferings and trials, because we possess His grace. Taliwala ana nga mga kalisdanan o mga pagsulay, wala nawala ang atong pagkaanak sa Ginoo. Tungod kay ang grasya nagpatigbabaw gihapon. Amen ba ta ana? Mao nay nakamaayo sa Ginoo. Okay? Now you know, nakita na ninyo unsa kamaayo ang Ginoo no. Nga taliwala despite sa kalisod sa kinabuhi, kalisod sa imong pag-eskwela, kalisod sa imong pagpanarbaho, or unsa pa na mga problema nga imong giatubang karon, matingad jud ka nga ngano mang buhi pa man ko. Ngano man nga survive bang gihapon ko. Pila na ka tuig. Grabe nga yung problemahan ni dugay na kaayo pero ngano man hangtod karon napa man gihapon ko. Tungod na sa grasya sa Ginoo. Kay wa na mo biya nimo. Amen ba ta na? Okay? We must allow the grace of God to discipline us so that we can consistently make the efforts necessary for our salvation. Okay, kinahanglan nga mahimo ta mga disiplinado nga mga Kristohanon aron ang grasya sa Ginoo maka-continue og flow kanatong tanan. That's why in Philippians chapter 2 verses 12 to 13 it says ningon diya nga work out your salvation with fear and trembling. Take note of the word work out. Okay? Trabahui. Amen ba taig na imong tapad? Trabahui. Oh, trabahui gyud. Ayaw ka kontento nga nakakuha naman ko. Dili na ko mag-attend og dilimas kay nadunggan naman ako ganina sa Facebook. Dili na enough mga igsuon. Sa tinuod lang. Ayara na may mong enough kung muani ka dire mismo, mo attend ka mismo sa maong misa, mo partake ka sa lawas ug dugo ni Kristo, aya pa na may mong enough. That is why sultian ta mo wala gi panahon karon aron magtinapulan ta. Ayaw gininyo i-allow ng espiritu sa pagkatapulan nga maoy mo control sa inyong kinabuhi. Amen ba mo ana? Kay kung i-allow gani ninyo na wa gi paignan ang inyong kinabuhi, dili ni panghinadlok ako. Prangka-prangka gini nga pagkaistorya, wa jud mo'y paignan sa inyong kinabuhi kung ang espiritu sa pagkatapulan maoy magpatigbabaw ninyo.
Pasagdan lang nimo imong relasyon sa Ginoo, pasagdan lang nimo imong ministry. Ha? For example, kami lugar nga mga clergy, magtapol-tapol lugar mi, di mi maningkamot sa among angay mga responsibilidad. Wa jud pud mi paignan. Kamo pud sa inyong tagsatag sa ka-ministry, wa pud mi paignan. Sa inyong personal nga relasyon sa Ginoo, wa pud mi paignan. Di pa mo matawag nga fully born again. Born again ra mo diha sa pulong. Kay iyo ra manggilitok. Pila ray paglitok-litok nga Ginoo, ako kang gidawat. Jesus, pila ray paglitok-litok ana. Di ba? Pero kung dili gyud nimo na aksyonan sa imong kinabuhi, jud ka magmalampuson. Naibat. Apan nagpabilin gihapon ka nga malampuson ug madaugon tungod sa grasya sa Ginoo. That is why in Ephesians chapter 2 verse 8 it says, "For it is by grace that we have been saved, and not by our works, for it is the gift of God." Verse 9 nag-ingon, "And we cannot boast anything." Wa gyud tay mapanghinambog. Mo na nga ayaw gyud pagpanginambog nga, daghan kay ako naibalaan sa Bible tungod kay bright good kay ko. May good ko mo memorize. May good ko maminaw good sa mga wali good. Ayaw dyan panghinambog. Ignay mo tapad, ayaw pagpanghinambog. Kay sa mata sa Ginoo, mura ra pod ta og muta kadako sa tinuod lang. Sa mata sa Ginoo, mga wa jud tay mga nahot. Nanapoy but we have been made righteous because again of God's grace. Grasya sa Ginoo. That is why sa atong gospel atong Sunday, paningkamuti nga makasulod. Mana nga ayog undang mo sa pagpaningkamot. Bahalang magkinaon sa inyong relasyon sa Ginoo, ayog undang pagpaningkamot. Tungod kay gamay ra ang makasulod sa sigpit nga pultahan. Take note. Gamay ra gid kay makasulod. And not forever na nga open. Dili na hangtod sa hangtod abri kana nga pultahan. Sa diya mo balik na ang Ginoo. Sirado na ng pultahan na basi unyag maapil niya ka sa mga nasiradan. That is why karon pa lang daan ay tarungan na imong relasyon sa Ginoo. Fix your relationship with God. Ayaw pagtapol-tapol sa imong ministry. Pag maingon gani imong leader nga, practice gid ayon. Ayaw palit-lit. Nang sigig palit-lit attitude sa mga tapulan. Ayaw palit-lit. Ha? Pag ingon nga magsimba karon, simba gyud. Unless kung naay mga life and death nga mga emergency nga di jud ang mabuhian or ma-disregard. That is why, my dear brothers and sisters, let us all strive to enter the narrow door. Maningkamot ta. Let us participate. Let us be responsible. Let us be accountable sa atong mga lihok. Kay God's grace will continue to work. Ang grasya sa Ginoo padayon na nga maga-flow. But the good thing is tungod kay God is merciful and loving. Taliwala sa ato mga kapakyatan. God will continue to accept us because He loves us so much because we are His children. And because we are His children, we all enjoy the blessing, His favor, His life Himself through the body and blood. We enjoy that because tungod kay iya ta mga anak. Amen ba ta na? May the words of my mouth and the meditation of my heart be always acceptable in Thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Niyata kita karon sa atong